Ang pagpaatras o ang pag-reverse ay isang importanteng bagay na dapat malaman ng lahat ng drivers dahil marami itong gamit sa iba't ibang sitwasyon, kaya lahat ng mga sasakyan ay meron nito, mapa-automatic man o manual. Kaya kung marunong ka ng magpaabante, dapat ay marunong ka na ring mag-drive ng paatras. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro kung paano ito gawin ng tama para mas madali mo itong matutunan. Ito ang pangalawang bahagi sa ginawa kong video tungkol sa tamang paghawak at iba't ibang paraan ng pagpaikot ng manibela. Kung di mo pa yun napapanood, ay pwedeng yun muna ang unahin mo at balikan mo na lang ito kapag tapos mo na para malaman mo muna ang mga basic ng manibela. Ang pinakauna mong dapat gawin ay siguraduhin walang anumang nakaharang sa daan ng iyong sasakyan sa likod at pati na rin sa mga gilid nito. Kung meron man, tansyahin kung kaya at kung paano ito iiwasan. Pagpasok mo sa sasakyan ay i-adjust muna ang mga kailangan at ang pinaka-importante dito ay ang rear view at side view mirrors dahil ito ang palagi mong titingnan para i-check ang gilid at likuran nito. Sa pag-adjust ng side view mirrors, kailangan nakita mo pa rin ang gilid at likod ng sasakyan at pati na rin ang kalsada sa likod. Pero kung meron kang hindi makita ng maayos sa side view mirrors o ang tinatawag na blind spots, ay pwede mo itong tingnan sa mga bintana ng sasakyan. Malaking tulong rin kung marunong kang magpaatras habang nakatingin sa mga bintana ng mismong likuran ng sasakyan. At para gawin ito, ilagay sa pinakataas na bahagi ng manibela ang kaliwang kamay habang ang kanang kamay naman ay ilagay sa likurang bahagi ng headrest ng passenger seat para mas madali ang paglingon sa likod. Sa ganitong posisyon, mas kitang-kita mo na ang mga bintana kaya siguraduhin ding walang nakaharang sa back windshield at iba pang bintana sa likod. Malaking tulong rin kung merong parking sensor o kaya ay reverse camera ang inyong sasakyan dahil mas magiging madali na para sa iyo na malaman kung merong mga tatamaan sa likod kapag nagpapaatras. Pero wag ring laging umasa dito dahil may mga limit ng mga abot nito kaya mas mainam na doble ingat kapag nagpapaatras. Maghanap ng kalsada na bihirang daanan ng ibang sasakyan para mas makabuelo at hindi ka basta-basta matataranta. I-start na ang sasakyan at kapag handa ka na, ilagay na sa reverse ang cambio. Tandaan, wag na wag ililipat sa reverse gear kapag umaandar papaabante ang sasakyan dahil maaaring masira ang gearbox nito. Kailangan ay naka full stop kaya siguraduhin nakaapak sa brake pedal o kaya naman ay nakataas ang handbrake. Una mong subukan ay ang straight na kalsada para masanay ka munang gamitin ang manibela habang umaatras. Dapat ay di pumupunta sa gitna o sa gilid ng kalsada ang sasakyan kaya wag masyadong galawin ng manibela dahil konting kabig lang dito ay merong malaking epekto sa likod dahil ang pivot ng sasakyan ngayon ay nasa unahan na. Simulan mo ito ng dahan-dahan. Huwag masyadong diinan ng gas pedal. Kung sa automatic na sasakyan, i-release lang ang brake pedal at aatras na ito. Kapag sa manual naman, ay kailangang matimpla pa rin ng maayos ang clutch at gas pedal tulad ng pagpapaabante sa first gear para hindi mamatay ang makina. At kapag nakarating ka na sa dulo, ay muling ibante ang sasakyan para ulitin ito. Habang tumatagal ay mas magiging komportable ka na sa pagpaatras, kaya pwede mo na rin subukan na bilisan ito ng konti. Sunod ay subukan mo na rin lumipat sa kabilang lane ng paatras, kaya kailangan na dito ng konting pag-ikot sa manibela. Isa rin na dapat palaging tandaan na kapag lumiliko habang naka-reverse, ay hindi lang ang likod ang gumagalaw, kundi pati na rin ang unahang bahagi ng sasakyan. Halimbawa, habang lumiliko sa kaliwa ng paatras, ay babaling naman ang unahan ng sasakyan sa kanan, kaya kung merong pader o ibang sasakyan katabi nito, ay pwede nitong masabitan kapag hindi napansin. Kaya wag lang palaging sa likod mag-focus kapag nagpapaatras. Dapat ay tinitingnan mo rin ang harapang gilid ng sasakyan, lalo na kapag lumiliko. Subukan mo rin magpalipat-lipat sa kalsada para masanay hindi lang ang mga kamay sa manibela, kung di pati na rin ang mga mata kung saan dapat tumitingin habang ginagawa ito. Aralin rin ang pagtabi ng sasakyan sa kalsada ng paatras. Kailangan ito para makuha mo ang tamang pagpark sa gilid ng kalsada o ang tinatawag na parallel parking. Dapat ay hindi nakalabas ang alinman sa mga magkabilang dulo ng sasakyan papunta sa gitna ng kalsada. Importante ang side mirrors para magawa mo ito ng tama. Para masigurong nakaparallel na ang sasakyan sa kalsada, tingnan lang ang linya sa gilid at gitna nito. Pero kapag hindi mo ito makita ng maayos, pwede mong i-adjust ang side mirrors para mas makita mo ang linya sa ibaba. Ang panghuli na dapat mong matutunan sa reverse ay ang pagliko.
Lagi ring tatandaan na ang pagliko ng paatras ay katulad rin ng pagliko paabante. Kapag halimbawa na gusto mong lumiko sa kanan, ay sa kanan rin ang direksyon ng ikot ng manibela at papunta naman sa kaliwa kapag gusto mong lumiko sa kaliwa. Nakadepende rin sa bilis ng takbo ng sasakyan ang bilis ng pag-ikot mo sa manibela. At habang lumiliko ng paatras, laging bantayan ang mga side mirrors, lalo na yung gilid kung saan ka lumiliko para hindi sumabit ang gulong sa gutter ng kalsada o kaya ang mismong gilid ng sasakyan kapag merong nakaharang katulad ng pader o poste. At kapag lumiliko na o kaya naman ay malapit na magpantay ang dalawang gulong sa likod, unti-unti nang kabigin ang manibela pabalik para maging straight na muli ang pag-atras ng sasakyan. Ito ang mga basic na paraan para matutunan mo ng mabilis at tama ang pagmamaneho ng reverse o pagpaatras. Ulit-ulitin mo lang ang mga ito para masanay ka na at magiging madali na lang sa'yo ang pagre-reverse. Basta palagi lang tatandaan na kapag magpapaatras, palaging ilipat-lipat ang tingin sa mga salamin at mga bintana dahil minsan ay biglang may dumadaan sa likod o kaya sa gilid ng sasakyan na maaari mong tamaan lalo na sa mga matataong lugar. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang videong ito at meron kang natutunan, pwede mo itong i-share sa mga kaibigan mo na pwede ring matulungan nito. Huwag rin kalimutang mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy dahil marami pa akong inihandang videos na katulad nito.